Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa mga taong nandito at nanonood sa akin. So right now guys, andito tayo sa Lincoln, and as you can see in my background, it's very windy. So malamig ngayon. It's like the temperature is 2 degrees. And the reason why I have done this vlog is for me to be able to tell you something about the things that are included in the culture of British citizen na hindi natin kadalasan ginagawa sa Pilipinas. So, madalas, pag pumupunta tayo sa ibang bansa, may mga kinagawian sila na hindi natin ginagawa and vice versa. So, ngayon, I will be discussing with you yung mga alam ko na experience ko na dito sa UK na medyo nakakamangha kung titingnan natin. So anyway, number one dito is yung mga British people, mahilig silang mag-say ng thank you, please, and sorry kapag sila ay nagsasalita. Sa atin, sa Pilipinas, we don't actually do that, di ba? Yung nagsisay ng thank you, nagsisay ng please. Like for instance, kung mag-order ka sa isang restaurant, so ang sasabihin mo, can I have one burger please? Can you tell me where the toilet is? Please. So parang ganun. And then pag nagsabi ka na ng sagot, then they will tell you, oh thank you. Or minsan naman, halimbawa, kapag naglalakad ka sa na ganyan, and then may nauna sa'yo or gustong mauna, so madalas sinasabi na, oh sorry. So tapos, yun, sa atin sa Pilipinas parang hindi naman natin ginagawa yan, di ba? And then, there are also things or mga terms na ginagamit nila dito na hindi natin ginagamit sa Pilipinas. So maraming mga words dito na hindi natin ginagamit sa Pilipinas. Like for example, ang word na flashlight. We don't use the word flashlights, but instead, they use it as a torch. They say it's a torch. And then another one is the truck. So ang truck, ang tawag nila dito is lorry. Tapos kapag CR naman sa atin, sa Pilipinas, we call them toilet here or loo or WC. So ayun. Ano pa ba? Like for example, when you say knickers. I remember one time I was working in a care home and somebody from my colleagues is asking me for like, can you give me the knickers please? Then akala ko ano yung knickers na yon. So from what I have heard and from what I have learned, it sounds like sneakers. So I gave her the shoes. So ngayon tumawa sa akin yung kasama ko sa work. So ang knickers pala dito is like an underwear. Underwear siya dito. Yan. So parang underwear ng pambabae, knickers. Yan. And then what else? Like for instance, pag sinabi na lang pants dito, ang sa atin pag pants is pantalon, di ba? Dito when you say pants, it's also an underwear. It's like ang tawag nila sa pants dito is trousers. So maybe or perhaps that is because we are Americanized or yung English natin is an American English and not the British English. By the way, just one trivia guys, ang mga tao sa UK tinatawag nilang English kapag nasa England ka. And then kapag nasa Scotland ka, you are called Scottish. When you are in Ireland, you are called Irish. And when you are in Wales, you are being called Welsh. Sa liwas na nalaman ko dati, kapag sinabi nilang English, akala ko noon basta Amerikano, English na sila. Hindi pala yon. So when you are a foreigner and you're a British citizen and you are from England, then that is the time na ikaw ay tinatawag na English. At pag sinabi namang nilang mga puti, yun talaga ang mga English people. So, hindi yung mga Americans. So, yun lang guys, no? Trivia lang. So, sa mga hindi pa nakakaalam. Sa mga nakakaalam, bahala na kayo.
Kapag nandito ka sa UK and nasa Scotland ka, don't ever say that, oh, England is beautiful. Because, Scotland is not England. So, you don't need to say, England is beautiful when you are in Scotland. Because those are different things. Kasi yung sinabi ko kanina, yung nations, kumbaga sa atin, yung Luzon, Visayas, and Mindanao, dito meron silang tinatawag na England, Scotland, Wales, and Ireland. Yun. But mind you guys, yung kapag nandito ka sa UK, hindi ka pwede pumunta basta-basta sa ibang mga European countries because hindi na sila kasama sa Schengen. Kapag gusto mo pumunta ng ibang mga European countries like Paris, Italy, ganyan, so kailangan mo ng Schengen visa. Another thing guys is yung mga British people, they really love tea so much to the extent that kapag pumunta ka sa mga bahay nila, then they will offer you a cup of tea. When they offer you a cup of tea, please do not refuse that cup of tea. They're gonna get like sad kasi parang yun yung staple drink nila dito. Kaya don't refuse it. Kapag halimbawa, nag-attend ka ng party or kahit anumang celebration dito, kahit anong event, and somebody like the host ask you, did you enjoy the party? So never ever say, oh, I did not enjoy the party. Malulungkot yung mga yan. So kahit na hindi ka nag-enjoy, just tell them that, oh, it's okay, I enjoyed it. And then doon ka na lang magsalita after nun. So kasi parang na-experience ko lang naman yon. Sabi sa akin nung boss ko, so you have to respect their culture and tradition, sabi niya. So siguro isa din dun sa mga pwede nating masabing kakaiba sa kanila. And then another thing is yung kapag nasa escalator ka, kasi dito madalas you are just riding the train kapag ikaw ay pumupunta sa kung saan. Kahit ano pa ang status mo sa buhay, madalas nagtitrain yung mga taong yan. So ngayon, kapag nagtitrain ka and you are riding the escalator, always try to just stay on your right side. So the left side of the escalator is provided for people na maglalakad. No, kasi marami sa mga tao ang nagmamadali, and if you're going to stay on your left side, then baka banggain ka nila or itulak ka or magalit sila. So always stay on your right side. Yung driving nila dito guys is on the right side too. So kung nagmamaneho ka on the left side, medyo mahihirapan ka kapag pumunta ka dito, no? And kapag nag-drive ka dito, hindi basta-basta nakakapag-drive. Guys, ang lakas ng wind. Kasi hinahampas na ako ng hangin dito. Sabi, tumigil na ako. Anyway, so ayun, kapag halimbawa magdadrive ka dito, hindi ka makakapag-drive unless meron kang insurance. Kasi mahihirapan kapag nahuli ka at wala kang insurance, malaking penalty. Kaya it's very important na meron kang driving insurance kapag halimbawa hiniram mo lang din lalo na yung sasakyan. So ayun guys, at lahat dito guys naka-record sa computer system. So parang lahat yung mga ginagawa mo is nakikita. Kaya kung sa Pilipinas medyo malaya ka, dito ang feeling ko lang naman lahat ng galaw ko nakikita dahil sa mga CCTVs, tapos recorded sa mga systems, yan. So yun, pero mababait naman yung mga tao dito guys. Please don't get me wrong. And mahirap lang dito kapag halimbawa ganitong months, medyo malungkot dahil malamig, walang mga tao. So I'll show you around ano ang itsura ng nasa paligid ko. Ayan. So ganyan guys. Walang tao sa paligid. Ayan. Kahit maglakad ka, although madaming mga bahay dito na magaganda. So ayan. Yan, so nandito ako sa Lincoln ngayon.
So ganyan ang mga itsura ng mga bahay dito. So yun yung mga kapitbahay namin. Nandito lahat sila sa mga nasa loob sila ng bahay dahil malamig ngayon. Yan. Ako lang ang naglalakad dito sa labas. Yan. So, ayan, again. Balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. So, marami na rin akong nasabi sa inyo. And ano pa ba ang pwede kong idagdag? Guys, dito kapag Pasko, malapit magpasko, medyo malungkot kasi hindi katulad sa Pilipinas, masaya tayo doon, di ba? Dito parang wala lang. It's just a very simple thing na dadaan lang ang Pasko. May mga ilan-ilan na nagki-Christmas lights sa mga bahay nila, pero not all people have their Christmas lights. So ayun guys, no? So I hope meron kayong natutunan sa mga sinabi ko sa inyo ngayon, and I hope makapag-subscribe kayo sa channel ko para naman nang sa ganun ma-update kayo sa mga bagay na ikikwento ko sa inyo na napapatungkol sa UK life, sa British life. In the future, kapag gusto niyo pumunta dito, just message me down below and maybe we can meet each other for good friendship. Okay guys, so hanggang dito na lang and maraming salamat.